Okay, magandang hapon sa aking mga estudyante sa ESP9. Tayo ngayon ay nasa ikalawang markahan, nasa Module 5 na tayo at ang pamagat nito ay mga batas na nakabatay sa likas na batas moral. Okay, so pagpapalalim, narinig mo na ba ang prinsipyong first do no harm, na primum non nocere ng mga manggagamot? Sinasabi nito ang unang layunin ng mga manggagamot ay hindi makapagdulot ng higit pang sakit. Negatibo man ang pagkakasabi at hindi positibo, gaya ng magbigay lunas, positibo ang nais sabihin nito. Laging may pagnanais na makapagpagaling at iwasan ang lahat ng makapagpapalala ng sakit o makasasama sa pasyente. So since ang ating topic ngayon ay mga batas na dapat nakabatay sa likas na batas moral, isa ito sa batas na sinusundan ng mga doktor, yung first do no harm, yung primum non nocere, na hanggat maaari ang kanilang sinumpaan na hindi makasakit ng mga tao, na kanilang mga pasyente. Yan yung unang, para bang pag sila ay nakasakit ng pasyente, mortal sin para sa kanila yon, dahil sinumpaan nila at batas na sinusundan nila na bilang mga doktor ay first do no harm o primum non nocere. Okay? So, mapapatanong ka siguro kung bakit kailangan pa itong sabihin. Hindi ba't kaya nga pinili ng mga doktor ang ganitong larangan dahil sa pagnanais na makapanggamot? So, oo, kailangan nire-remind nila sarili nila na hanggat maaari ay lagi nilang isabuhay yung primum non nocere, first do no harm. Okay? Dahil ang tao ay makakalimutin. Walang doktor ang magbibigay ng payong medikal na ikasasama lamang ng kondisyon ng pasyente. So, hindi matino ang isang doktor na magbibigay ng maling reseta. Walang doktor ang papasok sa operasyon ng hindi handa, sapagkat pag hindi siya handa, makakasakit siya for sure. And malaking kasalanan para sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang isang doktor dahil ang kanilang unang sinumpahan ay primum non nocere, hanggat maaari ay hindi makasakit sa kanilang pasyente. Laging ang nasa isip nila ay makagaling ng pasyente. Okay? Magkagayon man, may nasaksihan ka na rin na marahil na mga paglala ng mga sakit dahil sa maling mga reseta ng doktor. May mga kaso rin ng kamatayan dahil sa mga maling prognosis. Nilabag nga ba ng mga doktor ang kanilang sinumpaang tungkulin dahil sa mga pangyayaring ito? Of course, dahil nakaatang sa kanilang mga balikat na hanggat maaari ay hindi sila makasakit sa kanilang mga pasyente. Okay? It is their obligation na papasok sa operasyon na alam nila ang ginagawa nila. It is their obligation na magbigay ng tamang reseta dahil pinag-aralan nila yon. Okay? So, anuman ang paglabag doon ay paglabag doon sa batas na kanilang sinumpaan bilang isang doktor. So paniwala ng pilosopong si Santo Tomas de Aquino, lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip. Then lahat ng tao ay may kakayahang makaunawa sa kabutihan, which is true. Tayo ay may isip, kaya alam natin kung ano yung mabuti at masama, alam natin yung tama at mali. Okay? Alam natin. Then para sa pilosopong si Max Keller naman, hindi mo lang alam, kundi ang pag-alam sa kabutihang ito ay hindi lang gumagalaw sa larangan ng pag-iisip, kundi sa larangan ng pakiramdam, itong pakiramdam, sa larangan ng pakiramdam. So, sabi ni Max Keller, hindi lang sa may kakayahan ng tao na mag-isip, okay, na umalam ng tama at mali, ng mabuti at masama, kundi nararamdaman niya ito dahil kay Max Keller may damdamin, may kilos loob ang tao. So dalawa, kay Santo Tomas may isip na inaalam ang totoo, and then kay Max Keller hindi lang isip kundi may puso siya upang maramdaman at piliin dapat ang mabuti. Okay. So walang sino man ang magnanais na mapasama siya. Kahit tinatamad akong mag-aral, alam kong mabuti ang mag-aral, dahil alam mo kung ano yung tama, ano yung epekto ng pag-aaral ng mabuti. Okay?
Kahit na natatakot ako magpatingin sa doktor, alam kong mabuting gawin ito upang makita ang kalagayan ng aking kalusugan. Dahil may isip ka, dahil naririnig mo yan, dahil sinasabi yan ng iyong mga magulang, dahil nabasa mo yan, dahil narinig mo yan. Kahit gusto kong kunin ang cellphone ng kapatid ko, alam kong masama ito. Okay? So, bakit alam mo yon? Bakit mo nararamdaman yon? Dahil meron kang isip at kilos loob, sabi nga ni Aristotle at Max Keller. Paano ko nalaman kung ano ang mabuti at ang masama? O yan, tinuro sa atin ng ating mga magulang, narinig natin sa kanila at tinuruan natin sa kanila, kaya naunawaan natin kung ano yung tama at masama. Nakuha natin sa mga kapitbahay, narinig natin, napanood sa telebisyon, nabasa, narinig. Ang nakamamangha dito ay sa dami ng ating mga naririnig, sa dami ng ating nalaman, may maliit na tinig pa rin kasiguraduhan sa ating loob na nagsasabi sa atin kung ano ang mabuti. Marami tayong naririnig, maraming nagsasabi sa atin kung anong gagawin natin, and then pero may nagsasabi sa atin ng tinig na ito ang mas dapat mong gawin. Pag nagkamali ka, may bumubulong sa iyo na mali ang iyong ginagawa. Ano kaya yon? Hindi kaya yon yung konsensya. Okay? Nararamdaman ko kung ang mabuti. Nararamdaman ko ang tama kahit na kung minsan parang sinasabi ng isip ko na mali ito. At sa kilos ng pakiramdam ko kung ano ang dapat kong gawin, napapanatag ako at natatahimik kapag sinunod ko. So, yun yung bulong ng konsensya. Okay, sabi niya, konsensya ba ito? Diyos ba ito? Takot ba ito sa ating magulang? Pressure mula sa mga kaibigan? Tukso ng media? Isang totoo na aakit ako sa alam kong mabuti. Okay, so yun, no? May umaakit sa atin, nagsasabi sa atin na ito yung dapat mong gawin, ito yung mabuting dapat mong gawin. Okay, so ano nga ba yung mabuti? Pansinin na hindi pa talaga natin pinag-uusapan dito kung ano ang mabuti. Sinasabi lang na may natural na pagkakaakit ang tao sa mabuti. Ang mabuti ang laging pakay at layon ng tao. Okay? Ang isip at puso ang gabay para kilatisin kung ano talaga ang mabuti. May matinong pag-iisip, pagsusuri, pagtitimbang at paglilinis sa mga motibasyon ang kasabay ng pagkilala sa mabuti. Mabuti bang tumulong sa gawaing bahay? Mabuti bang tumambay kasama ng barkada? Mabuti bang uminom ng alak? Ang tanungin ang tanong na mabuti ba? Bago pa gawin ang isang bagay, itanda na nagsisikap na paghahangad na matupad ang mabuti. So, ibig sabihin, mabuti ang pinipili mo kung hindi ka basta-basta nagde-decide sa mga ginagawa mo. Okay? Kinikilatis mo muna, tinatanong mo muna kung ito ba ay mabuti o masama. Yun ay patungo. So, paghahangad na matupad yung mabuti. Hindi agad lumulusong sa paggawa ng walang pagtitimpi. O yun, nagmumuni ka muna, nagtitimpi ka muna bago gawin ang mabuti. Pag gano'n ang ginagawa mo, nasa right track ka dahil may possibility kang papunta sa kabutihan. Nakakatakot at delikado ang taong agad may sagot at hindi nag-iisip dahil malamang ay ginagawa niya ay piliin lamang ang pinakabilis sa kanya. Okay? So, yung mga padalos-dalos na nag-iisip, yan ay hindi, madalas yan yung hindi mga napapabuti. Okay? Ang nag-iisip ay namimilipit pa sa pagtitimbang kung tama ba talaga ang pipiliin. Kung ano ba ang posibleng epekto ng pagpili at kung mapaninindigan ba niya mga bungang kanyang kahaharapin. Sa pinakapayak na paliwanag, ang mabuti ay pagsisikap na laging kumilos tungo sa pagbuo at pagpapalago ng sarili at ng mga ugnayan. Tulad ng doktor, maaaring magkamali siya sa diagnosis at prognosis ng sakit ng pasyente. Ang pinakamahalaga ay ang paghahangad na makagaling hindi makapagdulot ng sakit ang ginawa, sapagkat sapat na ito upang tawaging mabuti. So, yung mabuti ay pinag-iisipan, pinagninilayan, nagtitimpi, naghihintay, nagtatanong, nangingilatis bago gawin ng isang bagay. Yan ay patungo sa kabutihan. Okay, may tama ka. Ngunit sapat na nga ba talaga ang paghahangad, no, sa mabuti at pagkilos na inaakalang mabuti? Okay, so lahat ng tao ay may paghahangad ng mabuti. Walang taong maghahangad ng masama. Okay, hinahangad niya ang mabuti. At sino yung taong naghahangad ng mabuti? Yung pinag-iisipan, kinikilatis, pinagninilayan, nagtatanong bago magdesisyon.
Paano kung ang inakalang mabuti ay nakakasakit o makakasira lamang? Mahirap ang paniniwala na sapat na ang mabuting intensyon. So sabi nila, okay naman yung intensyon ko. So ibig sabihin, mabuti ang aking gagawin kung mabuti ang aking intensyon. So example, ang intensyon ko is makapasa. Okay? O, wala namang masama sa intensyon na makapasa. So mangungopya ako para makapasa. So therefore, kung tama ang aking intensyon, ay tama ang mabuti ang aking desisyon sapagkat mabuti naman ang aking intensyon, no, na makapasa. Okay? Sapat na ba na gano'n na tama ang intensyon? As long as tama yung intensyon, ay tama na yung kilos kahit masama yung pamamaraan. Okay? Gusto kong pakainin ng aking pamilya, no? Kaya magnanakaw ako. So, masama ba ang intensyon na pakainin ng pamilya mo? Hindi. Pero tama ba na magnakaw? Okay? Gusto kong manalo sa palaro, kaya dadayain ko ang edad ng mga kasamahan ko sa kasamahan ko sa team. Okay, so wala namang masama, no, na gustuhin natin na manalo sa palaro. Pero tama ba na mandaya tayo? Okay? Gusto kong kumita ng malaki, kaya ninupulahin ko ang timbangan ng ang tinda namin sa palengke. Wala namang masama na gustong kumita ng malaki, okay, para may maiuwi sa pamilya. Pero tama ba na manipulahin natin o mandaya tayo sa palengke, yung timbangan? Okay? Excuse. Kabutihan ang hinahangad ng mga nabanggit sa itaas. Kaya lamang kailangang maunawaan, hindi maaaring ihiwalay ang mabuti sa tama. Maaari bang sabihin ng ama sa kanyang mga anak, magpasalamat kayo sa ninakawan ko, may nakakain kayo ngayon? O nang alis sa kanyang suki, pasensya ka na. Babawasan kita ng isang guhit dahil may hinihulugan pa akong mga alahas. Okay? May babalik ba ng isang tao ang buhay ng kapwa kung sa maling desisyon niya ay naging dahilan ito ng kanyang kamatayan ng kanyang kaibigan? Sapat ba na sabihing mabuti ang aking hangarin? Okay? Iba ang mabuti sa tama. Ang mabuti ay ang mga bagay na natutulong sa pagbuo ng sarili. Ang tama ay ang pagpili ng mabuti batay sa panahon, kasaysayan, konteksto at sitwasyon. So, ulitin ko ha. Emphasize ko dito. Iba ang mabuti sa tama. Okay? Ang mabuti ay ang mga bagay na tutulong sa pagbuo ng sarili. Nakalatag ang mga mabuti sa harapan natin. Mabuti na mag-aral. Mabuti na mangarap tayong yumaman. Mabuti na tayo ay magkaroon ng boyfriend at girlfriend, no? Okay? Pero ang tama ay pagpili ng mabuti batay sa panahon. Walang masama na mag-boyfriend. Okay? At girlfriend. Pero tama ba na sa edad mo ngayon ay mag-boyfriend at girlfriend ka na? Tama na mabuti na mag-asawa ang isang lalaki at babae. Pero sa edad ninyo ngayon, tama na ba na magpakasal na kayo at mag-asawa na kayo? Hindi pa, di ba? So, ang tama ay ang pagpili ng mabuti batay sa panahon, kasaysayan at konteksto. Ang tama ay pagpili sa tamang tao, sa tamang pagkakataon, sa tamang oras, sa tamang panahon. Hindi mali na magmahal, magka-crush, magka-boyfriend at girlfriend, pero tanungin mo sarili mo, tama na ba na magpakaseryoso ka na sa iyong karelasyon sa edad mo ngayon na ikaw pa ay nag-aaral? Okay? Iba ang mabuti sa tama. Okay? Tinitingnan dito ang mga pangangailangan at kakayahan ng gagawa ng pagpili. Okay? Kung makikita ni Ramil na makabubuti sa kanyang sports, hindi lang siya basta-basta sasabak sa laro. Kailangan niyang tignan ang kanyang kakayahan bago siya magsimulang magboxing. Kung nais na magpakasal ni Estela at Ruben, kailangan nilang siguraduhing handa na ang kanilang loob para sa kanilang kinabukasan bilang mag-asawa
ang bahay, ang pambayad ng kuryente, ng tubig, pagkain at iba pa. Yung sinasabi ko kanina, walang masama na magpakasal. Pero tama ba na magpakasal na kung hindi pa handa ang kanilang mga sarili? Wala pang sariling bahay, wala pang pambayad ng kuryente dahil sila ay mga estudyante pa lamang. Mabuti na magpakasal, pero tama na ba na magpakasal? Okay? Sapagkat ang tama, pinipili niya yung mabuti sa tamang panahon, tamang pagkakataon, at tamang oras. Okay? Mabuti ang mag-asawa, tama ba ito? Agad. Kahit sa gamot, mabuti ang uminom ng gamot, ngunit nararapat din tingnan ng doktor ang kakayahan ng pasyente na bumili ng gamot at ang mga partikular na reaksyon ng pasyente sa bisa ng gamot na ibibigay. Mabuti ang gamot, ngunit may tamang gamot para sa tao. May ibang gamot na nagdudulot ng mga allergies. Okay? Sa mga partikular na tao, may mga gamot na hindi mabisa sa mga ibang tao. Ganito ang prinsipyo ng generics. Ang pasyente na ang bahalang humanap ng hihiyang sa kanya batay sa reseta ng doktor. Tulad din sa likas na batas moral, prescription ng mabuti, ang tama ay angkop sa tao. Okay, no? So, iba ang tama sa mabuti. Okay? Ang mga mabubuting bagay ay nasa paligid lang natin. Okay? Nagiging tama ang mabuti na yan kapag pinili natin yan sa tamang oras, sa tamang pagkakataon, at tamang panahon. Okay? Okay. Ang kaisa-isang batas, wala bang mabuti na tama para sa lahat? Sa kayamanan ng sansinukob at karupukan ng ating kakayahang umalam, na napakahirap humanap ng isang tama na nasasang-ayunan ng lahat. Iba-iba ang kultura, relihiyon, paniniwala, iba-iba ang mga layunin, iba-iba ang mga pamamaraan, maaaring magkasundo-sundo ang nagkakaibang tao sa mabuti, ngunit babalik pa rin sa iba't ibang paraan ng pagtupad sa mabuti. Walang isang forma ng tama ang mabuti. Magaanyo ito ayon sa kondisyon at hinihingi ng pagkakataon. Wala nga ba? May liwanag na karunungan yata tayong maaaninag sa sinumpaan ng mga doktor. First, do no harm. Anumang kalagayan, kasadlakan ng tao, isa ang babalikan natin, ang huwag manakit. Okay? So, ang dami nating kailangan sundin, di ba? Na mga batas, maraming batas. So, iba-iba ang ating kultura. So, iba-iba ang pagsasabuhay, pagsunod sa mga iba't ibang batas na ito. Meron ba tayong, sabi niya, meron ba tayong isang batas na kailangan na susundan, natanggap ng lahat ng tao? So, sinasabi dito na parang meron kasi, yun nga, yung parang sinasabi niya dito na ito ay katanggap-tanggap, no? Ano man ang lahi, ano man ang kultura, ano man ang may bata man o matanda, babae man o lalaki, kailangan first do no harm, no? Yung primum non nocere, na hanggat maaari ay babalikan natin na huwag tayong manakit, no, sa ating kapwa. Okay? Nagsasalubungan ng mabuti at tama sa prinsipyo ng pag-iwas sa pananakit sa tao, na ang pinakamahalaga at pinakamabuting dapat gawin ay ingatan ng tao. Na iba-iba man ang formula ng likas na batas moral, tinuturo nito ay isa lamang. Hindi ko kakasangkapin ang tao, na ituturing ko bilang may pinakamatas na halaga ang tao. Nagagawin ko ang lahat upang ingatan, payabungin ang tao. Likas sa tao ang hangarin ng mabuti. Ano ang ibig sabihin nito? Na likas sa atin na maging makatao, panig sa tao. Ito ang kaisa-isang batas na hindi dapat labagin ninuman. Ang lumabag dito ay labagin ang kanyang kalikasan. Okay? So, para bang tinutukoy dito na may isang batas na iba-iba naman ang forma ng likas batas moral, may isang batas na maaaring sang-ayunan ng lahat ng tao. Ayun nga, yung hindi kakasangkapin ang tao, igagalang ang tao, hindi sasaktan ang tao. Okay? Pag-aangkop, dito nga nakaangkla ang pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao, Universal Declaration of Human Rights, ng mga nagkakaisang bansa, United Nations. Hindi ko nilikha
Hindi ito nilikha o inimbento o pinagsang-ayunan lamang ng mga bansa dahil magandang pakinggan na kunwari may dignidad ang tao. Talagang nakikita nila mula sa iba't ibang mukha ng mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo na mahalagang ingatan ng dangal ng tao. Matinding kinokondena na pahayag ang anumang uri ng paniniil at paglalapastanganan sa tao. Naniniwala silang ang pag-unlad ng isang bansa at ng mundo ay nagmumula sa pagkilala sa pantay ng mga karapatan. Ang pagbibigay ng kalayaang sa katuparan ng pagnanais nila ang siyang makapagpapatibay sa mating ito ng kaunlaran at kapayapaan. Ang bawat estado, state, rin ay nagsisikap iangkop sa kani-kanilang mga kultura ang pagkilala sa karapatang pantao. Ipinapahayag nila ang kanilang konstitusyon, ang mga karapatan ng bawat mamamayan at ang paggarantiya ng estado na bigyang proteksyon ang mga karapatang ito. Ang mga batas naman na nililikha ng pamahalaan ay mga mekanismo at pamamaraan upang isa konkreto ang universal at pangkalahatang pagpapahalaga sa tao. Kaya may batas laban sa pananakit at pang-aabuso na sa mga bata dahil tao ang mga bata. May mga batas na nagbibigay ng budget sa edukasyon dahil kailangang mahubog ang pag-iisip at karakter ng mga tao. Kaya may batas na magtatalaga ng pinuno ng bayan, eleksyon, dahil mahalaga ang boses ng lahat ng tao sa pagpapatakbo ng kolektibong kasaysayan. Ang lahat ng batas ay para sa tao, hindi ang kabaligtaran nito. Okay, so ang pinopoint lang dito, pag-aangkop na maraming batas sa ating lipunan, sa ating estado, sa ating bansa na ginagawa. At ang mga batas na ito ay ginagawa at nabubuo para sa tao. Okay? At ang mga batas na ito na ginagawa ng mga gumagawa ng batas ay kailangan merong isang titignan, isang pinaka-reference point nila na batas na gumagalang, natanggap ng lahat ng tao. Okay? At ito nga yung likas na batas moral. Okay? Ano ba yung prinsipyo ng likas na batas moral? Gawin ang tama, iwasan ang mali, okay? Gawin ang mabuti, okay? Huwag gawin ang masama. Yan ang unang prinsipyo ng likas batas moral. At ano yung applicable na tanggap ng lahat, Ito nga yung primum non nocere, na hindi kasasangkapin ang tao, na hindi hangga't maaari huwag saktan ng tao. At paano hindi sasaktan ng tao? Sa pamamagitan ng paggalang ng kanyang mga karapatan, pagkilala ng kanyang mga karapatan, okay? Pagbibigay ng respeto sa kanya. Okay? Sa ganung paraan ay hindi natin hindi natin kinakasangkapan ang tao. Okay? At yan ay anuman ang kultura, anuman ang lahi, anuman ang edad, anuman ang kasarian, bata, matanda, lalaki, babae, okay? Yan ay tanggap na hindi tatanggapin yung utos na yun na huwag tayong manakit sa ating kapwa. Okay? Okay, next. Instruction manual. Nagtagumpay na ba ang mga bansa na tupdi ng pagpapahalagang ito? Isang proseso ng pagtupad sa mabuti, hindi laging tama. Madalas pa nga ay nagkukulang mga estado sa pagtalima sa tawag ng mabuti. Dala na rin nito ang napakaraming mga tinig at mukha na kailangang lahat pakinggan at tignan. Hindi perpekto ang mga batas. Subalit muli babalik tayo sa definisyon ng mabuti. Sapat na ang laging pagtingin sa kabutihan at ang pagsisikap na matupad ito. Kung ang buhay sana ay tulad ng cellphone na may kasamang instructional manual, madali sana ang lahat. Kung ang katawan ay may instructional manual, madali na sana ang doktor ang makatiyak sa gamot, nutrisyon at pag-aalagang mabisa sa lahat. Sa kasamaang palad, walang instructional manual ang tao at ang mundo. Ang likas na batas moral ay hindi instruction manual. Hindi ito isang malinaw na utos kung ano ang gagawin ng tao sa iba't ibang pagkakataon. Gabay lamang ito upang makita ang halaga ng tao. Ang konstitusyon at mga batas din ay hindi instruction manual. Na isa titik ng mga ito ang anumang nakatutulong sa pagpapayabong ng mga tao. May mga gabay din lamang na natutunan sa karanasan ng mga tao sa pagdaan ng panahon, malayo sa pagiging
absolutong batas o absolute na batas para sa pag-unlad at kaayusan ng lipunan. Habang may nakatingin na sa mabuti, nagtataka, nagtatanong, tiyak na hakbang tayo papalapit sa mabuti. So, yun no, hindi instruction manual, walang exact no na instruction na gagawin ng isang tao. Pero ang bakit walang eksaktong instructional manual? Dahil iba-iba nga ang pagsasabuhay kung ano yung tama at mabuti ng iba't ibang lahi, ng iba't ibang kultura, ng iba't ibang edad, ano? Pero isa lang ang malinaw na ano man ang lahi, ano man ang kultura, ano man ang edad, ano man ang kasarian, ang inuutos ng ah, ng likas na batas moral, ah, gawin ang mabuti, okay? Gawin ang tama. So ano yung mabuti? Ito yung may magandang intensyon na may magandang intensyon at magandang intensyon, tamang pamamaraan, pinag-iisipan, kinikilatis, okay? Inuunawa, okay? And then, ito ay ginagawa sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon at tamang oras. Okay? So, mga batas na nakabatay sa likas batas moral, batas tungkol sa mga babae, batas para sa mga bata, batas para sa tao, lagi para sa tao, ay kailangan nakaangkla doon sa likas na batas moral na kung saan yung likas na batas moral, ang prinsipyo nito ay huwag manakit, gawin ang tama, gawin ang mabuti, iwasan ang masama, huwag gawin ang wasto. So yun, nawa ay may natutunan kayo sa araw na ito. Maraming salamat.